Mga 10 taon na ang nakalilipas, isang pari ang naglakbay sa isang isla sa Malaysia kasama ang kanyang anak na babae at asawa sa isang misyon upang dalhin ang salita ng Diyos sa mga katutubo. Noong una, malugod silang tinanggap at ang mga naninirahan sa isla ay pumupunta sa bagong itinayong simbahan araw-araw. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ang mga tagasunod ng mga lokal na Diyos ay nagalit na ang isang puting tao ay nagsisikap na palitan ang kanilang mga paniniwala at sa ilang sandali, ang mga kakaibang simbolo at maskara ay nagsimulang lumitaw sa paligid at ang simbahan ay sinunog. Sa kasalukuyan, hindi pinapansin ng American teenager na si Toby ang kahilingan ng kanyang amang si David na sabay na magtrabaho sa sasakyan para alalahanin ang mga lumang panahon dahil mas gusto ni Toby na magpakatanga sa kanyang telepono. Nagpasya pa rin si David na magtrabaho ng mag-isa at sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang lumabas, napalibutan siya ng isang grupo ng mga nakamaskara na kriminal na umatake sa kanya ng kutsilyo bago tumakas gamit ang kotse. Dahil bukas ang telebisyon, walang naririnig si Toby hanggang sa humarurot ang sasakyan at sa oras na lumabas siya, huli na ang lahat. Lumabas sa buong balita ang pagpatay kay David at hindi maalis ni Toby ang lahat ng guilt na nararamdaman niya. Dinala siya ng kanyang ina sa isang psychologist na nagrekomenda ng isang espesyal na programa na nagdadala ng mga taong na-trauma sa isang walang nakatirang isla upang bigyan sila ng oras na mag-isip at dumaan sa seryosong pagsisiyasat at tinanggap ni Toby. Makalipas ang ilang linggo, sakay si Toby sa isang bangka patungo sa isla, nasusuka siya dahil sa pagkahilo. Dahil dito, siya ang perpektong target para sa mga kalokohan kung saan siya ay tinamaan ng layag at tumilapon sa tubig. Pagkatapos ng isang buong araw ng paglalayag, ipinaliwanag ng pinuno na si Kay na ang bawat miyembro ng grupo ay ihahatid sa iba't ibang isla at kailangan nilang manatili doon ng 3 araw at 3 gabi. Binigyan sila ng sleeping bag, tarp, torchlight, ilang pagkain, at flare na dapat nilang gamitin sakaling magkaroon ng emergency. Kinaumagahan, ibinaba ni Kay si Toby at ipinaalala sa kanya na pumunta sa baybayin sa madaling araw pagkatapos ng 3 araw. Ang pagkakita sa kanyang pag-alis ay nagpaalala kay Toby noong gabing kinuha ng pulis ang bangkay ng kanyang ama, ngunit pagkatapos ay pinilit niyang magsimula. Nagsisimula siya sa paggawa ng napakasamang tent gamit ang tarp habang kinakausap ang kanyang sarili upang hindi gaanong malungkot, pagkatapos ay pumasok siya sa gubat upang manguha ng ilang kahoy. Mayroong ilang mga nyog sa lupa na sinubukan din niyang kunin, ngunit nang ilipat niya ang mga halaman, laking gulat niya nang makita niya ang isang patay na unggoy na nagpapaalala sa kanya kung paano niya natagpuan ang katawan ni David. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang tent nang wala ang mga nyog at natuklasan lamang na isa pang unggoy ang kumain ng kalahati ng kanyang pagkain. Sinubukan niyang magsimula ng apoy, ngunit nabigo siya at nagawa lamang niyang saktan ang kanyang kamay. Kalaunan, lumakad si Toby sa tubig upang tingnan kung makakahuli siya ng isda. Hindi sinasadyang natapakan niya ang ilang mga kabibi at nasaktan ang kanyang paa, ngunit kahit papaano ay nakahanap siya ng ilang kabibe. Ang kanyang paa ay nagdugo sa tubig at ang dugo ay nakarating sa isa sa mga misteryosong maskara sa ilalim ng dagat. Nang maglaon, ginamit ni Toby ang kanyang Swiss knife para buksan ang mga tulya at nadiskubring may kasama itong magnifying glass na nagpapahintulot sa kanya na makapagsimula ng apoy. Nang sumapit ang gabi, si Toby ay mayroon lamang mga tulya para sa hapunan, ngunit sumama ang pakiramdam niya dahil dito. Pagkatapos masuka, naglakad si Toby sa gubat na may dalang ilaw para hanapin ang mga nyog upang mainom, ngunit nang makita niya ang mga ito, narinig niyang may tumatakbo sa likuran niya sa gitna ng mga puno. Tinutok niya ang flashlight sa kanyang paligid, sa wakas ay nakita ni Toby na ang pinagmula ng ingay na iyon ay isang nakakatakot na mukha sa likod ng isang puno na biglang tumakbo. Takot na takot, tumakbo si Toby pabalik sa kanyang kampo at sinindihan ang flare bago siya nawala ng malay habang ang mga alaala ng pagkamatay ng kanyang ama ay bumabaha sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, winalis ng high tide ang karamihan sa mga gamit ni Toby. Kinaumagahan, misteryosong nagising si Toby na nakahiga sa isang puno at may mga naputol na nyog na naghihintay sa kanya. Pagkatapos uminom ng mabuti, nagulat si Toby nang mapansing may isang babae sa dalampasigan at nang umalis na siya ay sinundan niya ito. Biglang humarap ang dalaga na may hawak na patalim, pero hindi pala niya aatakihin si Toby, sinusundan lang niya ang tunog ng hayop na nakulong sa isa sa kanyang mga bitag. Siya ay si Madeline. Ipinaliwanag na hindi sila maaaring manatili doon dahil ito ay mapanganib, kaya sinundan siya ni Toby pagkatapos na mapansin kung gaano nakamamatay ang mga bitag na iyon.
Marami siyang tanong para kay Madeline, ngunit hindi ito nagsasalita maliban sa pagbabahagi ng kanyang pangalan. Nakarating sila sa isang dam na itinayo ng mga misyonero at sinimulan ni Madeline ang apoy upang lutuin ang kanyang huli at ibahagi ito kay Toby. Nang matapos sila, inanunsyo ni Madeline na uuwi siya at hindi siya maaaring sundan ni Toby. Sinubukan pa rin ni Toby at biglang inilabas ni Madeline ang kanyang kutsilyo, ngunit ito ay upang patayin ang isang ahas na halos tuklawin si Toby. Bago umalis ng tuluyan, pinayuhan siya nito na manatili malapit sa apoy dahil pinalalayo nito ang mga hayop at sinunod ni Toby ang kanyang mga tagubilin na nakatulog sa loob ng isang pansamantalang silungan na nasa dam. Noong gabing iyon, nahanap ng isa sa mga pumatay sa kanyang ama si Toby at inatake siya, ngunit isa lang pala itong bangungot. Ngayong gising na, napansin ni Toby na naubos na ang apoy at sinubukang magsimula ng panibago, kinakabahan habang patuloy siyang nakakarinig ng mga ingay sa kadiliman. Sa pag-aakalang ito ay si Madeline, pumasok si Toby sa gubat at nakahanap ng ilang tali na umuuga ng may ilang kakaibang decoration sa isang puno ng hilane niya ito. Lumitaw ang nakakatakot na figure sa likod ni Toby at sinubukang lumapit, ngunit sa sandaling lumingon si Toby ay nawala ang nilalang. Kinaumagahan, nagising si Toby sa kubo at nakitang nagluluto na ng almusal si Madeline. Napansin niya ang sugat sa paa nito at isinama niya ito upang maghanap ng isang espesyal na halaman na makakatulong dito. Ibinahagi din niya na mula pa noong bata siya ay nandito na siya sa islang ito at sila na lang ng kanyang ina ang naiwan dahil namatay ang kanyang ama. Nang mahanap nila ang halaman, inilapat ito ni Madeline sa sugat ni Toby na ipinapaliwanag na hindi niya ito pwedeng kainin maliban kung gusto niyang matulog. Nang ilapat niya ito ng kaunti sa lobby ni Toby para patunayan ang kanyang punto, napagtanto ni Toby na namanhid na ang kanyang lobby. Maghapong magkasama ang mga kabataan at itinuro ni Madeline kay Toby ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pag-survive sa isla mula sa pangingisda hanggang sa paggawa ng kubo. Bilang kapalit, sinabi ni Toby sa kanya ang tungkol sa mga bagay tulad ng high five at internet. Pagsapit ng gabi, kailangang umalis muli si Madeline at napansin ni Toby na papunta siya sa direksyon ng puno na may mga kakaibang decoration. Iniwan sa kanya ni Madeline ang isang sibat na ginawa niya upang maprotektahan niya ang kanyang sarili at ipinaliwanag na kung sasama siya sa kanya, papatayin siya ng kanyang ina. Ipinangako niya na maaari silang magkita muli sa umaga, ngunit ipinaliwanag ni Toby na susunduin na siya sa madaling araw at masakit ito para kay Madeline na nararamdaman na siya ay inabandona. Tumakbo si Madeline sa kanyang tahanan sa puno at si Toby ay nananatili sa likod upang subukang makipag-usap sa kanya, kaya pagdating ni Kay sa dalampasigan sa madaling araw, hindi niya nakikita ang bata kahit saan. Naririnig ni Kay na sinisigaw ni Toby ang pangalan ni Madeline at pumasok sa gubat kasama ang kanyang flashlight upang hanapin siya, ngunit nang magsimula siyang makarinig ng kakaibang ingay sa gitna ng mga puno, siya ay nadapa at nahulog, nawala ang flashlight sa proseso. Biglang nasilaw si Kay ng sarili niyang flashlight, ngunit nang lumapit siya upang makita kung si Toby iyon, namatay ang ilaw at nalaglag ang flashlight sa lupa. Nang aabutin ito ni Kay, napansin niya ang dalawang kumikinang na mga mata sa dilim at nang walang abiso, may lumitaw na paa sa ibabaw ng kanyang kamay. Sa ilang minuto, ang tanging ingay sa dilim ay ang pagsigaw ni Kay. Kinaumagahan, nagising si Toby nang mapagtantong nakatulog siya habang tinatawag si Madeline kaya kailangan niyang magmadali sa dalampasigan, ngunit nakita niyang wala itong laman. Umupo siya para maghintay kung sakali at pagkaraan ng ilang oras may napansin siyang lifebuoy na lumulutang. Pagpasok niya sa tubig, nakakita siya ng mga bakas ng mga bagay at sinundan niya ito upang makita ang bangka ni Kay na lumulutang na nakabaligtad. Sa kanyang pagtataka, lumalangoy ang ina ni Madeline mula rito dala ang mga gamit ni Kay. Sa sandaling mawala na sa paningin ang babae, lumangoy si Toby sa loob ng bangka upang mag-imbestiga at nakakita ng dalawang flare sa loob ng cabinet, ngunit sa kanyang pagkadismaya, nakita niya rin ang katawan ni Kay sa likod ng isang pinto. Sa takot, nagsimulang lumangoy si Toby bago siya maubusan ng hangin para lamang maipit ang kanyang mga damit sa isa pang pinto. Sa kabutihang palad, nagawa niyang tanggalin ang mga ito at nakabalik sa ibabaw sa tamang oras. Pagkatapos, pumasok si Toby sa gubat at nakita ang flashlight ni Kay na may kakaibang marka ng gasgas. Gamit ang flashlight na ito, nagpasya siyang dumaan sa pasukan ng puno ni Madeline at natuklasan ng isang mabatong lagusan na puno ng mga paniki at kakaibang ingay. Ang nakakatakot na nilalang ay muling lumapit sa kanya mula sa likuran at nabitawan ni Toby ang flashlight na iniwan siya sa kadiliman. Ang mga ingay ay nagsimulang lumapit,
Kaya't naghanap si Toby sa lupa hanggang sa makita niya ang flashlight at muling binuksan ito na nagpahintulot sa kanya na biglang makakita ng ilang talagang nakakatakot na mga guhit sa mga dingding. Ilang sandali pa, nahanap ni Toby ang dulo ng lagusan at lumabas para lang matuklasan ang natitira sa lumang nasunog na simbahan. Nakarinig din siya ng isang kambing na naghihingalo at nang pumunta siya upang suriin, nahanap niya ang ina ni Madeleine na pinatay ito para sa pagkain. Pagkatapos ay patuloy siyang lumilingon sa paligid at nahanap ang cabin kung saan nakatira ang dalawang babae. Sa loob, nakita niya ang walang laman na bag ni Kai, isang kahon na may 3 pasaporte, at isang lumang larawan na nagpapahiwatig na si Madeleine at ang kanyang ina ay ang mga pamilyang kasama ng pari noong mga nakaraang taon. Mayroon ding isang lata ng gasolina at higit sa lahat ang radyo ni Kai na agad na ginamit ni Toby para humingi ng tulong. Isang hello lang ang nakuha niya mula sa kabilang dulo bago namatay ang linya at sa sandaling iyon, kailangang tumakbo at magtago ni Toby sa ilalim ng kama dahil nakabalik na si Madeleine at ang kanyang ina. Habang ang ina ay naghahanda ng isang espesyal na concoction na may pampamanhid na halaman, siya ay nakipagtalo kay Madeleine dahil sa tingin niya ang kanyang anak na babae ay hindi pa handang lumabas dito. Nang lumipat pa si Toby sa ilalim ng kama upang hindi makita, nagulat siya nang makakita siya ng nakakatakot na maskara at napagtanto niyang ito ang mukha ng nilalang na umatake sa kanya noon. Sa sandaling umalis ang ina sa silid, nilapitan ni Toby si Madeleine, ngunit ipinaalala ni Madeleine sa kanya na mapanganib dito at nangakong makikipagkita sa kanya sa beach mamaya. Si Toby ay bumalik sa dalampasigan at ginagamit ang lahat ng kanyang natutunan upang manghuli ng isda at magsimula ng apoy. Habang nanananghalian, napansin niya ang isang ilaw na kumukurap sa kabilang dulo ng isla at tumugon siya sa pamamagitan ng pagsisimula ng sobrang laking apoy na makikita mula sa malayo. Sa gabi, sinubukan ni Toby na matulog nang bigla siyang ginulat ni Madeleine, na akala niya ay wala na si Toby. Ipinaliwanag niya ang pagkamatay ni Kai at sa palagay niya ay pinatay siya ng kanyang ina na naging dahilan upang ipatong ni Madeleine ang kanyang ulo sa binti ni Toby at ibahagi ang ilang bagay na naaalala niya mula sa kanyang pagkabata. Masaya siyang nakatira kasama ang kanyang pamilya at nakikipaglaro sa mga lokal na bata, ngunit isang araw ay may nangyari at natatandaan na lamang niya na nasa isang sulok siyang umiiyak habang ang kanyang ina, na puno ng dugo, ay nagsabi sa kanya na huwag tumingin. Inamin ni Madeleine na nakakakita siya ng mga kakilakilabot na bagay sa gabi at malamang na pinatay silang lahat ng kanyang ina. Tinanong ni Toby si Madeleine kung gusto niyang tumakas kasama siya dahil malamang na magpapadala sila ng bagong bangka sa lalong madaling panahon at tinanggap ni Madeleine. Ngunit babalik siya bukas upang maiwasan ang kanyang ina na maghinala. Kinaumagahan, nagising si Toby nang makarinig siya ng isang eroplanong lumilipad. Ngunit sa oras na habulin niya ito, wala na ito. Gayunpaman, ang pagtakbo na ito ay nagbigay daan sa kanya na makahanap ng isang inabandonang lighthouse kaya siya ay nagpatuloy sa pagsisiyasat. Sa kasamaang palad, hindi gumagana ang ilaw at nang suriin ni Toby ang panloob na mekanismo nito, naalala niya ang lahat ng mga bagay na itinuro sa kanya ni David tungkol sa pag-aalaga ng mga sasakyan, nagbigay daan ito sa kanya na maunawaan na kailangan ng ilaw ng gasolina. Pagkatapos ay nagsimulang bumalik si Toby sa dalampasigan nang bigla siyang may nakasalubong, si Cameron, isa pa sa mga lalaking nag-sign up para sa serbisyo. Hindi rin siya nasundo, pero nakahanap siya ng robot, kaya ginamit niya ito para subukang maghanap ng ibang tao dahil siguradong walang laman ang sariling isla. Si Toby ay nagbahagi ng ilang pagkain at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang karanasan habang gumagawa ng isang bagong sibat na ginagamit niya upang pagbantaan si Cameron na sinasabi niya na ang pagtitiwala sa isang pares ng baliw na mga mamamatay tao ay kahangalan. Pagkatapos humingi ng tawad, ipinaliwanag ni Toby na tumanggi siyang iwan si Madeleine dahil biktima rin siya at hinahanap siya. Ilang sandali pa, nakarating na siya sa bahay para lamang magulat na nahuli siya ng ina. Kinuha ng babae ang sibat mula kay Toby at hinayaan siyang magpaliwanag sa kanyang mga dahilan, ngunit tumakas si Toby. Sinundan siya ng ina at hindi sinasadyang nahulog sa isa sa mga bitag ni Madeleine na iniwan siyang na-stuck sa pagitan ng isang puno at isang mas makapal na sibat. Dahil alam niyang wala na siyang maraming oras, ipinaliwanag ng ina kay Toby na hindi siya pumatay ng sinuman. Sinusubukan lang niyang takutin ang mga tao dahil ang baliw na mamamatay tao ay si Madeleine. Sa lahat ng mga taon na nakalipas, sinubukan ng mga lokal na balaan sila na may kasamaan sa isla, ngunit hindi sila pinaniwalaan ng pari at sinubukang umasa sa salita ng Diyos. Habang siya at ang kanyang asawa ay nakikipagtalo sa mga katutubo,
sinamantala ni Madeline ang pagkakataon na gumala at lumapit sa altar kung saan ang mga lokal ay pumatay ng mga hayop bilang alay. Pinahintulutan nito ang demonyo na gamitin ang bata bilang kanyang sisidlan sa isang ritual na tumutugma sa mga guhit na nakita ni Toby sa lagusan. Ang totoo ay si Madeline ang pumatay sa lahat ng tao sa simbahan at sinunog ito hanggang maging abo na naiwan lamang na buhay ang kanyang pinakamamahal na ina. Pagkatapos ay ibinigay ng ina kay Toby ang espesyal na halaman sa isang bag upang supulan si Madeline at itinuro na hindi niya gusto ang liwanag dahil siya ay demonyo. Bago mamatay, ipinaalala ng ina kay Toby na hindi dapat makaalis si Madeline sa isla. Samantala, naghihintay si Cameron sa kampo nang bigla siyang makarinig ng kakaibang ingay. Pumasok siya sa gubat para mag-imbestiga at nakatagpo siya ng isang bungkos ng mga buto sa lupa na nakagambala sa kanya mula sa pagkakita sa totoong panganib. Isang demonyong si Madeline ang lumitaw sa tabi niya at kinaladkad siya palayo sa mga puno upang patayin siya. Sa oras na bumalik si Toby, dugo na lang ni Cameron ang natitira. Isang ingay ang biglang nagpalingon sa kanya at nakita niya ang malademonyong si Madeline na papalapit dala ang katawan ng kanyang ina, ngunit siya ay naging tao muli nang mapagtanto niyang kaibigan si Toby. Hiniling niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanyang ina at para mapanatiling kalmado, sinabi ni Toby na ginawa niya ito para magkasama sila. Pinasaya nito si Madeline at hinalikan niya si Toby, itinulak siya sa lupa para magkulitan. Nawala ni Toby ang maliit na bag na may espesyal na halaman nang siya ay matumba, kaya siya ay nagkunwari upang mabawi ito. Nang mapansin ni Madeline, umungol siya at nagsimulang magbago, ngunit nahanap ni Toby ang kanyang sibat at ginamit ito para patumbahin siya. Pagkatapos, inilagay niya ang mga halaman sa kanyang bibig upang mapanatili itong malumanay at gumamit ng ilang baging para etali siya. Pagkatapos, tumakbo si Toby sa bahay para kunin ang gasolina at maghanda ng torch na gagabay sa kanyang daan pabalik sa lighthouse. Iniwan niya ang torch sa pintuan upang ilayo ang mga hayop pagkatapos ay umakyat sa itaas upang tuluyang buksan ang ilaw habang inaalala ang oras na tinuruan siya ng kanyang ama kung paano magpaandar ng kotse. Habang si Madeline ay nagsimulang gumalaw, si Toby ay naghihintay ng isang bangka, ngunit nang makitang walang malapit, nagpasya siyang umalis. Pagbaba niya, nasira ang hagdan, dahilan para mahulog si Toby at natapon ang gasolina sa buong sahig. Natuklasan din niya ang espesyal na halaman na tumutubo dito. Sa sandaling iyon, ang pinto ay nagsara ng mag-isa at sa sandaling ang umiikot na ilaw ay tumuro sa kabilang direksyon, ang demonyong si Madeline ay nagtago sa mga anino upang umatake. Nakuha ni Toby ang ilan sa mga halaman bago siya kinaladkad palayo, ngunit masyadong malakas si Madeline at nang subukan niyang gamitin ang halaman sa kanya, ipinihit niya ang kanyang mga kamay sa halip at tumulo ang katas sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumalon si Madeline nang muling pumasok ang ilaw sa loob, kaya ginamit ni Toby ang pagkakataong lumapit sa lababo at hugasan ang kanyang mukha. Nakahanap siya ng isang tipak ng salamin sa ilalim at nang magkaroon ng sapat na kadiliman si Madeline upang muling umatake, ginamit ni Toby ang tipak para ilayo siya. Sinimulan ni Toby na isaalang-alang ang paggamit din ng torch, ngunit nang papalapit siya sa pintuan, nakita niya ang maliit na si Madeline na umiiyak. Nag-aalala siya tungkol sa bata, ngunit ito ay isang bitag at ipinakita ng bata ang kanyang demonyong mukha bago bumalik sa kanyang pang-adultong anyo at tumalon kay Toby. May narinig na bangka na papalapit sa isla kaya kailangan ni Toby na mag-isip ng mabilis dahil nasa proseso rin si Madeline na angkinin siya. Nakuha ni Toby muli ang shard at nang hawakan ni Madeline ang kanyang pulso para pigilan siya. Nag-improvise si Toby sa pamamagitan ng pagpihit ng salamin ng sapat upang maaninag ito ng liwanag at masunog ang mukha ni Madeline na napaatras siya. Pagkatapos ay tumakbo si Toby sa labas at kinuha ang flashlight upang ihagis ito sa gasolina na nag-aapoy. Naging tao muli si Madeline upang subukang maawa, ngunit isinara lang ni Toby ang pinto bago tumakbo palayo. Sa sandaling makarating siya sa dalampasigan, napansin ni Toby na sinusundan ng bangka ang direksyon ng lighthouse, kaya lumusong siya sa tubig upang salubungin ito. Sa kasamaang palad, hindi siya naririnig tuwing sumisigaw siya para sa tulong, at ang ingay ay nagpahintulot sa demonyong si Madeline na pumuslit sa likod niya at sa wakas ay patayin siya. Pagkalipas ng ilang sandali, umalis ang rescuer sa isla kasama si Madeline na sakay na naniniwalang siya ang taong nagbukas ng lighthouse. Sa sandaling magambala ang lalaki, ibinunyag ni Madeline na sinasaniban pa rin siya at magdudulot ng higit pang kaguluhan sa lungsod sa lalong madaling panahon. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe
pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.